Hi guys! For today's video, gagawa naman tayo ng homemade buns. Bago natin gawin yung dough, so dito muna ako gagawa ko guys nung tansong or yung tinatawag na water rocks. So iba-iba kasi yung tawag. So anyway, meron akong 12 tablespoon of water and then lalagyan natin ng 3 tablespoon flour. Hahaluin ko lang muna ito maigi hanggang sa matunaw yung flour. Pag okay na, tsaka natin ngayon ito-turn on yung ating kalan. Kasi kailangan nito guys, low heat lang. So para hindi masunog yung ating gagawin tansong, mahinang-mahina lang po yung apoy. Tapos, continuous lang yung paghahalo natin syempre para hindi masunog yung pinakailalim. So halo lang ng halo ang gagawin natin dito. Itong tansong, bali ito yung magsisilbing bread improver natin. So, gumawa tayo ng natural way, no, na bread improver, no. Kasi pag merong tansong, nag-i-improve kasi yung texture ng bread, no. Tsaka yung shelf life niya, mas matagal. So, anyway, pag ganito na guys yung itsura na mukha na siyang paste, so ganyan na yung itsura, okay na yan. Set aside lang natin to at uumpisa na natin yung paggawa ng ating dough. Bago ko sinimulan to guys, bali yung ginawa ko, sinala ko muna kanina yung flour, no? Sinip natin yung flour to make it sure na malinis yung ating harina. So ito na, lagyan ko na ng milk and then nilagyan ko ng sugar and then lagyan na natin yung salt, lagyan na natin yung baking powder, tapos lagyan na rin natin yung instant dry yeast, tapos haluin lang natin. Ready na to, lalagyan na natin sa mixer, lalagyan na natin ng milk, and then lalagyan ko na rin ng water, at pagkatapos lagay ko na rin yung vanilla, tapos umpisa na natin i-mix. Ngayon gumamit ako ngayon ng mixer kasi medyo masakit yung aking mga kamay, so mahirap po kasi talaga magmasa ng mano-mano, so kaya gamit tayo ngayon ng electric mixer na para mas madali nating matapos yung ating gagawing dough. So isusunod ko na rin ilagay yung butter. Medyo hindi lang ganong nakita sa video, no. So ang bilis kasi. So pagkatapos niyan, pag ganito naman niya itsura, saka ko naman ilalagay yung tansong. So pagkatapos niyan, yan, imimix lang ulit ng imimix hanggang sa totally mamix. So yun lang ang kagandahan talaga ng electric mixer, no. Syempre mas mabilis, mas madaling gawin, no. Unlike dun sa pag nagmano-manong masahang ka, matagal talaga, no. Sometimes pag nagmamasa ako, it takes 45 to 50 minutes. O minsan ay naabot pa ng 1 oras yung pagmamasa ko eh. So, ganun katagal. Unlike dito sa stand mixer, it takes 15 or 20 minutes or less than that. So, ganun kabilis, no? Depende rin sa kasi sa kung anong klase ng tinapay yung gagawin mo, no? So, ayan lang muna natin to guys, no? Hanggang sa makikita nyo naman yung itsura pag ready na yung ating dough, pag makinis na, no. So ibig sabihin okay na yun. Tapos meron tayong tinatawag na window pane, yung batakin mo yung yung dough. So pag naging stretchy na yung dough mo, ibig sabihin okay na yun, no. So hindi ko lang na napakita dito kasi sa video. So anyway, dito na ita-transfer ko na dito yung dough. So nilagyan ko lang ng konting oil para hindi dumikit. So as you can see yung ating dough, ang ganda ng ating dough, no? Ang kinis. So smooth na smooth yung dough natin. So ibig sabihin, maganda yung ating pagkakagawa ng dough. So nilagyan ko rin ng oil sa ibabaw para maiwasang mag-dry yung dough. So tatakpan na natin to. Habang pinapaalsa yung dough, lalagyan ko muna ng butter to o kaya oil, pwede na yun. So para maiwasan yung pagdikit ng dough dito sa ating lagayan. After 1.5 hours, ganito na yung magiging itsura ng ating dough. Tadan! So, ito na itsura. So, all we need to do is press down to get all the air out to remove some of the gas bubbles. Importante ginagawa to, kaya wag niyong kakalimutan. So, tsaka kailangan to guys talaga para ma-release lahat yung air. So, kung mapapansin nyo yung ibang bread, no, may mga air pockets sa loob.
Kasi yun hindi yung ganong na ano, hindi ganong nape-press down, no? So anyway, so ganito yung itsura ng ating dough, no? Ang ganda ng ating dough, no? So kung mapapansin nyo parang ano, masyadong parang mabasa, okay lang yan kasi ganito yung gusto ko talagang texture. Syempre ito na, umpisa na natin. Naglagay ako ng konting flour dito sa ating table. So pagkatapos syempre hahatiin na natin to, at syempre kailangan titimbangin natin para makuha natin yung ano, yung pare-parehas na laki. So ang kinuha ko ditong timbang guys is 80 grams ang bawat isa. So guys, habang ginagawa ko to, magte-thank you po muna ako sa inyo as always. Maraming salamat po sa matyagan yung panonood sa aking channel. And of course, kung bago ka sa channel ko, baka naman, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell para naka-updates ka naman. So anyway, medyo matagal yata ako bago nakapag-upload ulit ng video kasi medyo naging busy tayo ng mga past few weeks, no? Busy talaga kasi na-doktor pa tayo, nagpa-doktor tayo, medyo may konting health issue, no? So anyway, eto na. ngayon ko na gagawin yung video. So ang tagal ko kasing bago ma-edit. So kaya ganon. So anyway, eto na guys, no? After kong ma-mold lahat, lalagyan ko na rin ng sesame seed. So yung sesame seed, optional naman yan, no? Kung gusto mong lagyan or hindi. It's up to you guys. So anyway, ipuproof na naman natin to. So paalasin ko na naman to for about 1 hour. So ganito na itsura niya pagkatapos ng 1 oras, and then ibibake na natin. Sinet ko sa 140 degrees Celsius and ibibake ko to for about 30 to 35 minutes or until it's done. So, check nyo na lang syempre, no? So, kaya mas mababa yung temp yung nilagay ko guys kasi nga gusto ko yung kulay niya. Hindi basta-basta masunog. So, ganito yung itsura ng kulay na gusto ko dun sa ating buns. So, anyway, syempre kasi depende yun minsan sa oven nyo. Syempre, kayo naman yung nakakakilala sa oven nyo. So, bahala na kayo dun mag-adjust. Ito na yung aking homemade buns. Ang ganda ng kulay, no? Ganito yung kulay na gusto ko. So anyway, malamig na to. So ready na to. Ito yung klase ng buns na malambot pero malaman. Ganito yung itsura. Malambot talaga, no? Ayun yung ano, yun yung malaking tulong nung tansong na ginawa natin. So kasi hindi nga tayo gumamit ng bread improver. Gumamit tayo ng homemade na parang bread improver na rin, no? So anyway, maganda kasi yun guys pag mayroong tansong kasi syempre nag-i-improve ngayon texture ng bread, nas malambot, tapos nas yung shelf life niya is mas mahaba. Pero syempre pag masarap yung tinapay, aabutin pa ba ng ilang araw yan? So hindi na, no? Sa amin nga oras lang yung inabot nitong tinapay na to. So anyway, syempre lalagyan natin ngayon ng palaman kasi titikman na ng kids to. Bale, nangyari nito guys, naging midnight snack, no? Kasi ano oras na ako natapos gawin to, no? Mga 11:30 na ng gabi ko to natapos. So nagtanong lang ako sa kanila kung gusto ba nila na midnight snack. At iyon na nga, hindi sila marunong tumanggi, opo daw. So, yun na nga, ginawan ko sila ngayon ng pang midnight snack nila. So guys, itry nyo na. So anyway, kahit wala ka namang electric mixer, kasi nga ako nga minsan, di ba, ginagawa ko lang by hand, mano-manong masahan, okay lang din naman. Same pa rin naman yun, mas masarap pa nga yun kasi syempre, yun eh, talagang pinaghirapan, no? So, kung gusto mo naman talaga may paraan. Lalo na kung gusto mo matutong gumawa ng ganto, ng tinapay. Sa umpisa mahirap, pero pag nagamayan mo na yung, nakasanayan mo nang gawin, madali na lang sa yan. That's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at sana abangan nyo pa po ko sa mga susunod kong video. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.